guys, ngayong araw ay samahan nyo naman ako dahil gagawa nga kami ng cassava roll. Kaso nga ay nagka-problema kaya ang mangyayari itong cassava roll ay magiging suman. So ayun guys, meron nga tayo ditong malaking kamoting kahoy. Yung tawag nga dito sa amin ay balinghoy. Kaya naman sabi ko kay nanay, parang masarap nga ni makatikim ulit ng cassava roll. Matagal-tagal na rin naman kasi kami na hindi nakakatikim ng ganon at madalang na nga rin kasi ang nagluluto ng cassava roll. Tsaka noon nga ay sinanay lang ang nakikita ko na nagluluto ng ganon. Kaya naman dati nga ay ibinibenta ko nga yun sa school. Pinagdadala ako ni nanay. Tapos syempre kapag daw may benta na ako na 2 piso, ayun na nga yung panrises ko. Ay syempre bago pa ako makabenta, gutom na ako. Kaya kumukuha na ako ng isang cassava roll. Eh di wala na akong pambaon. Syempre hindi lang naman yung cassava roll ang naibenta ko noong mga panahon na yun. Nakapagbenta na rin ako ng suman. Ganon ang sistema nung kami nag-aaral. So ayun, wala lang. Share ko lang yung mga pangyayari ng mga elementary days ko. At ayun na nga, pagkatapos ko nga mayadyad yung mga balinghoy nga ni, ay kumuha na si tatay ng bingi dito sa gilid ng aming bahay. Kasi ito nga yung gagawin natin at ilalagay sa arnibal para nga magkaroon ng palaman. Ito kasi ang pinapalaman sa cassava roll. Tinanong ko nga lang kay nanay kung anong mga gagawin, tapos yun ako na nga gumagawa. Tulad nga nito, sabi pagkatapos ng yadyarin ay pipigaan na nga itong cassava roll. Pero hindi nga itatapon yung pinagpigaan kasi yan ay palilindagin at kukunin yung latak niya na nasa ilalim. Yan, ganyan sa ginagawa ko ngayon, sinala ko para pinong-pino nga yung magiging latak niya at isasama natin yun mamaya dyan sa mga piniga na balinghoy. Kaya ayan, niwan lang muna natin dyan para siya ay tumindag, tas mamaya-maya natin bibisitahin. Tapos nagkayod na rin ako dito ni Tumbingi para nga siya ay magawa ng minatamis. At after ko nga magkayod ay nagpainit na rin ako ng kawali, tapos nang mainit na, inilagay na nga itong 1/4 na asukal. Tapos halo lang ng halo hanggang sa siya nga ay matunaw. Tapos kapag tunaw na nga ay ilalagay na yung tubig. At after ng tubig ay syempre isusunod na nga itong aking kinayod na bingi. Tapos yun, halo lang din ulit ng halo hanggang sa siya ay maiga at magmukha na nga siyang bukayo. After natin dun sa magiging palaman ay bumalik na nga ulit tayo dito sa aking kinayod na balinghoy. Nilagyan na natin siya ng kalahating kilo ng asukal. Tapos ayan, pinaghalo-halo lang. Dinagdagan nga na natin pala ito ng kaunting food color para magkulay masarap. So ayun, basta. Tapos ayun, tabi lang muna natin itong ating bukayo na bingi. Tapos nagpakulo na dito ng tubig sa malaking kaldero. Ganito kasi yung procedure na ginagawa din talaga ni nanay at napapanood ko rin kasi dati. Magpapakulo ka ng tubig sa malaking kaldero, tapos yung takip ng kaldero ay lalagyan ng balinghoy. Imimimi siya doon hanggang sa ma-flat siya at dumikit siya sa takip ng kaldero. Tapos pagkatapos ay itataklob. Tapos antay ng ilang minuto at aahunin na. Kaso nung pag-ahon ko ay nakita ko nga, naku, nalaglag yung aking inilagay na balinghoy sa takip ng kaldero. Naku, ay di sa unang tray sablay agad. Tinawag ko si nanay, sabi ko, nay, anong nangyari? Bakit nalaglag? So ayun, nagtry ulit kami ng isa pang lagay. Tuduhin ko daw ng mimi, di tudo ko ng mimi. Tapos sabi niya, nipisan ko lang daw. Di syempre, ninipisan ko nga, unti-unti lang ng dikit. Syempre, sinunod ko ulit. Sige, ganyan. Tapos pagkalagay ko ulit, tinaklob ko ulit sa kaldero. Nag-ilantay ulit kami ng ilang minuto. Sabi ko siguro successful na ito kasi maganda na yung pagkakamimi ko sa takip ng kaldero. Pagtingin ko, pagbukas namin, aba, nakadikit pa naman siya kaso medyo hilaw pa yung gitna. Kaya sabi ko, ibalik namin, ilagay ulit sa kaldero. Tapos habang kami nag-iintay din at nagchichismisan, binuksan ko ulit at chinek ko nga at baka sakaling luto na. Kaso pag check ko nga ay eto, hindi nga siya masyado naluto pa rin at feeling ko yung malalaglag na rin siya. Kaya sabi ni nanay ay naku, hindi magiging successful. Sabi ko siya, wag na, gawin na lang natin suman. At kung nakarating ka sa punto ng video na ito ay paki-comment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan nakaabot ang mga videos ko. Kaya naman nag-decide na nga kami na gawin na lang itong suman at nagkuha na nga ng dahon ng saging tapos sinalaban na nga lang dito sa apoy. Tapos nga yung balinghoy tsaka yung minatamis na bingi ng nyog ay pinagsama-sama na nga rin tapos ibinamalit ko nga ng isa-isa dito sa dahon ng saging. O diba kahit hindi naman naging successful yung aming cassava roll ay magiging masarap naman itong aming suman. Ganun pa rin, may merienda pa rin naman. Napatagal nga lang yung procedure, pasasaan ba't sa suman pa rin ang katatapusan. Sabi ni mother, baka kaya daw hindi dumidikit yung aming niyadyad na balinghoy dun nga sa katakip ng kaldero ay baka sa klase rin ng balinghoy. Meron kasing klase ng balinghoy na malaray at meron din namang mayabo. At saka yung balinghoy namin ay ilang araw na nga siya.
Kaya siguro medyo maiba na yung kanyang texture. At so ayun, sana'y maunawaan ninyo ang pinagdaanan nitong aming balinghoy bago nga nakarating sa puntong ito. At syempre may nakuha tayong lesson sa videong ito na hindi lahat na gusto nating mangyari ay mangyayari. Napakaraming struggle na pagdadaanan pero kang susuko dahil may ibang gusto si Lord para sa atin. Parang ito lang, suman ang gusto ni Lord ibigay sa atin. So ang kailangan lang natin gawin, tanggapin. At syempre hindi naman nasayang yung effort natin. Walang nasayang, hindi naman nasayang yung ating balinghoy at nakatikim pa tayo ng masarap na suman. So hanggang dito na lang guys. Please follow, like, and share for more videos. Thank you for watching.